Patay na nga ba talaga si Kenjaku? Yan ang tanong na patuloy na kumakalat ngayon kasi may mga iilan o majority ng fanbase ang mga nagsasabing nakukulangan talaga sila at nabigla sa pagkamatay ng mastermind at main villain ng kwento. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na hindi pa iyon ang huling pagkakataon na makikita natin si Kenjaku? Kasi sa videong to mga kaibigan ay ipapaliwanag natin ang posibleng mga rason sa kung bakit masasabi nating buhay pa si Kenjaku even though sa eksenang ito ay 100% patay na talaga siya mula sa pagsaksak ni Yuta. Kaya na may upang masagot yan ay huwag na natin patagalin pa. Let's go! Bago natin pag-usapan ang patungkol sa theory na buhay pa si Kenjaku ay ipapaliwanag muna natin kung ano nga ba ang goal ni Kenjaku. What exactly is the merging at ano nga ba ang tunay na purpose ng Culling Game. Simulan natin sa goal at gustong ma-accomplish ni Kenjaku. Throughout the story ay nalaman natin na may obsession talaga si Kenjaku sa kung ano daw ang kayang buuhin ng curse energy. Para sa kanya ay bukod sa mga non-sorcerers, curse spirits at sorcerers ay may nilalang pa raw na kayang buuhin sa pamamagitan ng pag-o-optimize sa curse energy. Ang obsession na yan ay nag-lead sa kanya na pag-eksperimentohan ang curse spirit na kung saan ay upang malaman niya ang maaaring evolution ng isang curse spirit ay ginawa niya ang mga death paintings na isang kalahating tao at kalahating curse spirit. But it turns out na ang resulta ay sinabi niyang nakakadismaya dahil napaka-normal lang daw pala ng mga death paintings na gaya ni Choso. Pagkalipas ng ilang mga taon ay ang evolution naman ng tao mismo ang kanyang gustong makita. Balak ni Kenjaku makita at malaman ang full potential ng isang tao at ang nakita niyang paraan sa paggawa niyan ay ang emerge si Master Tengen o pag-isahin si Master Tengen sa lahat ng mga non-sorcerers sa buong Japan upang makagawa siya ng isang nilalang na kahit siya ay walang alam at walang kontrol. Ang paggawa nito ay hindi madali sapagkat hindi pwedeng emerge si Tengen na kung basta-basta na lang sa mga hindi lang isa kundi milyon-milyon pang mga non-sorcerers sa buong Japan. Dahil ang tanging tao na pwedeng emerge kay Master Tengen ay ang tinatawag lamang na Star Plasma Vessel. Subalit biglang nangyari mga kaibigan ang di inaasahan ng lahat. Nung sa araw ng sanay merging ni Tengen sa Star Plasma Vessel na si Riku Amanai ay dito naman napatay ni Toji ang bata dahilan na hindi natuloy ang merging at years later si Geto ay namatay naman at suddenly parang ang tadhana ay pumabor na kay Kenjaku na matapos ang pagkamatay ni Geto ay kaagad niyang pinasok ang ulo nito at ginamit ang katawan nito na may curse technique na curse spirit manipulation. At sa mga panahon na to ay nag-evolve na rin si Master Tengen na ang kanyang evolusyon ay mas nagpalapit sa kanya sa pagiging curse spirit. With this ay mas vulnerable na siya sa curse spirit manipulation ni Kenjaku. Ang domino effect na yan ay unti-unti nang tumutupad sa mga plano ni Kenjaku inabot ng daan-daang taon. Ngunit ang planong pag-iisa ni Tengen sa mga non-sorcerers ay imposible talagang gawin ni Kenjaku nang mag-isa lang o gamit lamang ang kanyang sariling kakayahan. Kaya nung nasil niya si Gojo ay dito na niya simulan ang Culling Game. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang purpose ng Culling Game? Ang Culling Game ay isa lamang hamak na palaro ni Kenjaku upang makaipon siya ng sapat na curse energy na magbibigay sa kanya ng kakayahan na i-activate ang merging sapagkat ginagamit ng Culling Game ang curse energy ng mga nasa loob o ng mga players. At dahil nagre-require pa ng mas maraming curse energy ang merging ay upang masiguro ni Kenjaku na may sapat na curse energy ang Culling Game ay pinupunta niya ang mga sundalo sa bawat colony at pinagpapatay niya ito gamit ang kanyang mga curse spirits. At ang pagkasawi ng mga sundalo ay nag-produce pa ng dagdag pang curse energy. At nung nakapag-accumulate na ng sapat na curse energy ang Culling Game ay nagtugumpay rin si Kenjaku makuha si Tengen at makontrol ito gamit ang curse spirit manipulation. So we could say mga kaibigan na ang Culling Game ay ang producer lamang ng curse energy upang matrigger o masimulan ni Kenjaku ang merging. Ngayong nasa kanyang kamay na itong si Tengen. However, ibinunyag naman sa chapter 216 na upang masimulan din ito mga kaibigan ay kailangan daw munang magtapos ang Culling Game. At way back sa chapter 245 ay sinabi ni Tengen na magtatapos lang daw ang Culling Game kung mauubos na ang lahat ng players. Kaya sa chapter 220 ay nagdagdag ng rule si Kenjaku kung saan ay pinagbabawal na niya ang pagpasok ng mga bagong players sa mga colonies upang mas magiging madali na ang pagtapos sa Culling Game. Bukod pa dyan ay may isa pa siyang rule na idinagdag na masasabi nating game changer. Dahil upang hindi madamay sa patayan ay nagdagdag si Kenjaku ng rule na magtatapos lang daw ang Culling Game kung mamamatay na raw ang lahat ng mga players except lamang kina Megumi na vessel ni Sukuna, kay Geto na vessel ni Kenjaku at kay Shiorihime na vessel ni Raume. So in simple terms mga kaibigan ay kinakailangan munang magtapos ang Culling Game bago masimulan ang merging. However, magtatapos lamang ang Culling Game kung mamamatay na ang lahat ng mga players except lamang sa tatlong players na sina Megumi, Geto at Shiorihime. No, ngayon mga kaibigan na may overview na kayo sa purpose
purpose ng Culling Game at sa goal ni Kenjaku na pag-iisa ni Tengen at ng mga non-sorcerer sa Japan, ay pag-uusapan na natin ngayon ang mga posibilidad na maaaring masasabi nating buhay pa nga itong si Kenjaku. May dalawa akong possible reason at isang theory, at isasali ko rin ang isa pang theory na nakita ko mula sa Reddit. Unahin muna natin ang possible reason na masasabi nating buhay pa si Kenjaku. Base sa nangyari sa chapter 249 ay it seems na patay na nga si Kenjaku, diba? Pero it could also mean na ang namatay lang ay ang vessel nito na si Geto. Kasi the fact na inabot si Kenjaku ng 1,000 taong pagpaplano at bilang mastermind sa lahat ng to, ay it is logical to think, mga kaibigan, na ang kanyang backup plan ay di lang ang pagpasa sa kanyang will dito kay Sukuna, which is ang pag-activate sa merging. Bakit? Kasi ang kanya talagang objective ay ang makita sa kanyang sarili mga mata ang resulta ng kanyang kaguluhang sinimulan. At going back sa chapter 202 ay sinabi ni Kenjaku kay Choso na ang kanyang planong merging ay nagbigay talaga sa kanya ng excitement at curiosity sa kung anong form daw talaga ang mabubuo ng merging. At on chapter 239 ay dito din natin nalaman na ang merging ay nilulook forward talaga ni Kenjaku, which means a first sorcerer like Kenjaku ay napakataas ng posibilidad na may backup plan din siya sa sitwasyon na to upang makita niya talaga ang magiging resulta ng kanyang pinaplanong merging. Pangalawang reason ay malakas ang kutob ko na pineke niya lang ang kanyang pagkamatay. Ang rason ay upang magkaroon siya ng immunity sa kahit ano pa mang binding vow na kanyang ginawa sa Culling Game. Kasi kung natatandaan niyo sa chapter 236 ay sinabi ni Kenjaku na kapag makakalipat na raw siya sa ibang katawan ay hindi na raw siya obligated pa sa mga binding vows na ginawa ng kanyang previous vessel. Ibig sabihin na malaya na si Kenjaku, mga kaibigan, sa kung anong kanyang gagawin. Ngunit base dito sa ginawa ni Yuta na sinaksak niya talaga ang ulo nitong si Geto upang mapatay si Kenjaku na nasa loob, ay masasabi talaga nating patay na si Kenjaku sa ginawang to ni Yuta. Well, dito napapasok ang theory mula kay Arnyam_90 sa Reddit na sinabi niya dito na maaaring ang Kenjaku raw nakaharap ni Yuta ay hindi raw ang tunay na Kenjaku, kundi ang Kenjaku to ay isa lamang daw hamak na puppet. Kasi nung sa chapter 205 ay nakita o nalaman natin na nagagamit pala ni Kenjaku ang curse technique ng nanay ni Yuji na kanyang previous vessel. Na this means ay nagagamit din pala ni Kenjaku ang curse technique ng kanyang previous vessel. Now what if, mga kaibigan, na nung pinatay ni Mahito si Mekamaru ay posibleng minsan nang pinasok ni Kenjaku ang ulo nito upang mapa-engrave sa kanyang utak ang curse technique ni Mekamaru, which is ang puppet manipulation. Na kung yan ang ginawa ni Kenjaku ay posible raw talaga na ang Kenjaku nakaharap ni Yuta ay isa ng puppet at ang tunay na Kenjaku ay nagtatago pala mula sa malayo. Pero kung hindi yan ang ginawa ni Kenjaku ay may theory pa ako, mga kaibigan, na maaaring nailipat ni Kenjaku ang kanyang soul kay Tengen. At hindi yan imposible para kay Kenjaku, mga kaibigan, dahil notorious na si Kenjaku na isang sorcerer na kayang ilipat ang soul sa isang curse object. At nakikita ko na kaya rin itong i-pull off ni Kenjaku, mga kaibigan, na ilipat ang kanyang soul o kahit portion lang ng kanyang soul sa katawan ni Tengen bago pa siya nasaksak noon ni Yuta. Posible ito sapagkat kahit si Sukuna ay tinulungan nga niyang ihiwalay ang soul nito sa 20 daliri. So posible na ang Tengen na ibinigay ni Kenjaku kay Sukuna ay naglalaman na pala ng soul ni Kenjaku. At ironically, parang si Kenjaku ang unang na-emerge kay Tengen upang makapag-take over siya nito at maging mas higher being, na kung ganito ang mangyayari ay di lang sa masasaksihan ni Kenjaku ang result ng merging, kundi siya na talaga mismo ang naging result o ang subject nito. So yan ang mga nakikita kong posibleng reason o theory na maaaring buhay pa nga si Kenjaku. At yan ang lahat ng mga rason at theory patungkol sa pagbabalik ni Kenjaku. Kayo, may iba pa ba kayong thoughts and opinions about sa pagbabalik ni Kenjaku? Well, let me know your thoughts dyan sa comment section, mga kaibigan. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating video, you can hit a like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. And see you guys again on my next video.